umayon ang presidente na ang vice president shall not have the intelligence fund. So, ngayon, no? So, iyan ay isang senyales para sa mga ibang tao na indeed, no? Indeed, meron talagang malaking crack kung hindi actual split, no? Hindi ang crack kasi ay lamat lamang, no? Ang crack ay lamat lamang, pero yung actual split, no? Naghiwalay na, no? Naghiwalay na ang Uniteam. Yan, no? Iyan ay isang pangitain, no? Ini-interpret 'yan ng maraming tao na talagang that confirms the split of the unity. Yan. So, isang isang bagay na ikinalulungkot ng marami dahil sa kanilang palagay ay malaki talaga ang naitulong ng Vice Presidente sa pagkapanalo ng presidente. No? Natatandaan natin na mas maraming boto ang natanggap ng Vice Presidente kaysa sa presidente. At talagang yung wild and unprecedented popularity of the name Duterte helped a lot in the winning, the victory of our present president. Yan ang interpretasyon ng ng marami, and they feel and they interpret that as a betrayal, no, of the vice president. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, isang araw pagkatapos ng Pasko. Kumusta naman po ang inyong Christmas celebration? Masaya po ba? Ang Pasko talaga ay alam natin talagang wala tayong ginawa kundi kumain, mag-chikahan, magmaritesan, at mag-kumustahan. No? Kadalasan pagka tayo ay nakikita ng ating mga kamag-anak at mga kaibigan na matagal nating di nakikita, ay sasabihin, oy, tumaba ka, o oy, pumayat ka. No? And ito yung mga pagbating ganito ay kino-consider na toxic, no? And politically incorrect sa maraming kultura. Pero sa atin, parang wala lang, no? Nakagawian na natin yung mga ganong pagbati. Pero sa mga iba ay offensive yun. So, ilan sa mga nanonood dito ang na-offend kahapon at ilan ang inyong in-offend kahapon. But nevertheless, ay sana ay naging masaya ang inyong pagdiriwang. At again, binabati ko ang lahat ng maligayang Pasko. Yan. Today ay December 26 at sa Western world, or at least doon sa mga na colonized na mga British. Yan. Tinatawag na Boxing Day ang December 26. No? Bakit ba tinatawag na Boxing Day ang December 26? Kasi yung mga servants, this was a practice that started during the Victorian times. No? Ibig sabihin, nung si Queen Victoria ang reyna ng Inglaterra. So, alam natin na pagka December 25, Pasko, ang mga servants, no, ay nagsisilbi. Kailangan nandun sila sa bahay ng kanilang mga amo at nagsisilbi. So, they didn't have time to celebrate for themselves. So, pagkatapos ng Pasko, December 26, yan ay tinatawag na Boxing Day dahil yan ang araw ng pagpapakita ng appreciation para sa mga servants. So, yung mga amo, sila ay nagbabalot, they box ng mga bagay na hindi na nila kinakailangan.
Yan. Or maaari din naman ng mga bagong regalo. Kaya tinatawag na Boxing Day at ibinibigay sa mga servants. At pagkatapos na matanggap ng mga servants ang kanilang mga regalo ng December 26, sila ay uuwi na at nagse-celebrate with their families. Yan ang Boxing Day. But lately, no, yung Boxing Day in the latter days ay day for shopping kasi yung maraming mga nakatanggap ng pera sa Christmas, no? At sa ibang countries naman is a day for sports or may mga parades. Yan. So yan ang Boxing Day na tinatawag. Sa Pilipinas, siguro hindi man natin tinatawag na Boxing Day, pero yun nga, no, maraming mga tao sa mall after December 25 dahil yung mga bata na nakatanggap ng mga aginaldo ay nagsha-shopping. So, happy shopping sa inyong lahat. Huwag yung ubusin. Yung iba, no, naalala ko nung araw, yung pagka, at alam ko na ito ay inyo rin naman, marami dito, no, nakikinig at nanonood na naka-experience din naman na pagka kayo ay binigyan ng inyong ninong, ninang, mga kamag-anak ng a little something, maliit na pera ay kinukuha ng nanay. Sabihin ng nanay, akin na muna yan at itatago ko. At yung tago na yun forever na yun. Meron pong forever, no? Tinago na ng nanay mo forever yung bigay ng ninong at ninang mo. Hindi mo na nakita ulit. Yan. Siyempre naman, no, kadalasan ay nilalabas din ng nanay mo yung bibili ng mga pangangailangan ninyo. So, I hope that your Christmas was great, no? Masaya ang celebration, yung mga and also done responsibly. Wala sanang nalasing, nag-pass out, na aksidente. At sa mga iba, wala sanang na-empacho sa kakakain during Christmas. Kayo ba, ano ba ang inyong Noche Buena? Nag-umpisa yan, 24 pa lang no? Noche Buena. Ano ba ang mga Noche Buena? Ang mga kadalasang Noche Buena, yung mga, syempre, itong kailan lang nauso talaga ang spaghetti. Naaalala ko ang spaghetti ay nauso lang sa aking pagkakatanda nitong mga 1960s. Yan, nag-umpisa, no? Bata ako yan, unang, no? Yung na expose ako sa pasta, no? Bago yan mga pansit-pansit. But later, 1960s hanggang paano ay nauso ng spaghetti, lalo na nung ito ay naging popular because of the fast food chains na nagsiserve ng spaghetti. So gustong-gusto ng mga bata. So everyone was serving spaghetti for their celebrations. And, mga nakakaluwag naman, merong mga hamon, lechon, queso de bola, fruit salad. But siyempre, yung mga iba na hindi afford na mga ganyan, mainam na yung yung mga pandesal, at saka kape or tsokolate na pangtawid gutom. So, ang ating wish ay sana marami sa ating mga kababayan ang hindi natulog ng gutom, no? Sa Noche Buena at sa December 25. Sana ay kahit papaano ay nabahagihan din naman sila ng pagkain, no? Little comforts by the more fortunate among us. Yan. O, babati muna ako sa ating mga early friends na talagang matyaga at faithful na sumusubaybay sa programang ito sa nakaraang 3 taon, no? Mag-aano naman tayo, mag-aapat na taon at sana ay patuloy pa na kayo ay sumubaybay sa amin. Alright, Sepi Sabala, magandang gabi at Merry Christmas sa iyo. Roxanne Posto, good evening. Oops. Maneka Hercia Tolentino, Merry Christmas sa iyo.
Okay, at si Boy Rodica. I suppose that many people are still having a hangover from the celebrations during Christmas, no? Masakit ang ulo, drink plenty of water. Kung yan ay dahilan, ang dahilan yan ay pag-inom ng alcoholic beverages, drink a lot of water and you rest. At yung mga iba naman, masakit ang ulo dahil kinukwenta yung kanilang mga ginastos, no? Meron pa pong New Year. Nako, talagang mahaba-haba pa. New Year, year-end, at tapos may mga bills pa pa. Si Judith, no? Si Judith ay darating din kasama ng New Year. Kaya hinay-hinay po tayo sa ating paggastos dahil may bukas pa. Ayan. Alright. So, ano ang pag-uusapan natin ngayon, no? Isa sa mga ating last week, no? Within the last week, kasi Tuesday ngayon, ano, ay ang pag-suspindi, ang pagsuspindi sa stasyon ng SMNI. No? Ang SMNI, talagang mainit ang mata ng mga kongresista ng sa SMNI na suspindi ng 30 days. No? So 30 days na off the air ang SMNI dahil ang sabi ng mga kongresista ay ito ay lumabag sa mga kondisyones ng prangkisa na ibinigay sa SMNI. Tatlo daw yon, pero ang isa sa mga paglabag daw sa kondisyon ng prangkisa ay ang paglalahad ng balita na hindi makatotohanan or fake news. Yan ang sinasabi na fake news na pinamahagi or inilahad ng SMNI ay yung sinabi na 1.8 billion ang travel funds ng Speaker of the House na si Martin Romualdez at yan ay pinabulaanan. No? So isa yan sa mga paglabag daw sa prangkisa. No? So hindi natin malaman kung bakit yun naman ay niretract ni Sir Eric Celis, no? Pero gayon pa man ay ito ay isang naging basihan sa pag suspinde sa stasyon na SMNI. Isa pa ay sinasabi na talamak ang rent tagging daw ng mga programa sa SMNI, particularly yung gikan sa masa kung saan ang nag-host, no, ay si Pastor Apollo Quiboloy at kasama niya ang dating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte. No? At isa pang programa daw na notorious na red tagger ay ang programa ni Dr. Lorraine Badoy at ni Eric Celis. So, yon, marami ang na-offend sa di umano ay red tagging ng dalawang shows na ito. At kaya naman, kung ang SMNI bilang isang istasyon ay sinuspinde ng isang buwan, no? 30 days, ang dalawang programa na ito, ang Gikan sa Masa at ang Laban kasama ang Bayan ay sinuspinde ng 14 na araw or 2 weeks. So ito ay effective noong December 18, kaya sa January na, no? Sa January na babalik ang mga shows na ito. At well, ang mga shows na ito, no, kung hindi man ma-air sa SMNI ay pwede pa rin na mag-broadcast sa ating mga social media katulad ng X, yung dating Twitter, at iba pang platform, no? So hintayin niyo na lamang, no, kung dito sa Facebook o sa ibang social media kung saan mapapanood kung kayo ay kung kung kanilang balak na mag-broadcast sa ibang plataforma ay maaari nyo silang sundan doon. No? But meanwhile, ang sabi ng Pangulong Duterte ay tahasan na paglabag sa karapatan
ang pagsuspindi sa SMNI at pag-suspindi din, no, sa gikan sa masa, no, dahil yun nga inherent sa atin bilang mga mamamayan na magkaroon ng pagkakataon ng kalayaan na mag-express ng ating mga hinaing, ng ating mga uh, ka, uh, damdamin at kaisipan, no? Yan ay isang haligi ng demokrasya na hindi maaaring tanggalin sa atin ng sino man. Yan ang ating freedom of speech. So, yon ang opinion ng Pangulo na ang pagsuspinde, no, ay sa SMNI, gikan sa masa at laban kasama ang bayan, yan ay mga violation of our rights, no, to free expression. So sana ay ma-solve itong problema na to at bumalik ulit sa air ang SMNI at ang dalawang programa dahil nakikita natin na no, pagka tinanggal mo, no, hindi maganda na tanggalin ang mga plataforma ng mga boses na hindi ayon or not necessarily agreeing with the government. No? Kailangan natin ng boses para maipahiwatig yung kung ano yung ating hindi gusto. Kasi kung isusuppress yung opinion counter to what this government is doing or what this government is saying, talagang matatawag natin na diktatorya yon, no? So hindi maganda. Kailangan ay balanse, no? Hindi lang isang panig ang napapakinggan, ang nakikita, kundi lahat ng panig. Maaaring hindi man tama or hindi man popular ang opinion, ay dapat lahat ay mapakinggan. Yan. Yan ay isang feature, no, ng demokrasya. Yan. Pasensya na kayo pag may nadidinig kayo yung aso kung gusto lumabas, hindi naman ako makatayo dito. Okay, so yun, we hope that things like this won't happen again because it sends a chilling message to the people that there is no freedom of speech, no? There is no room for dissent, no, in this country, no? There is no room for discussion or disagreements in this government. So, hindi po maganda yan. And I hope that this thing will not happen again. Alright, patiin ulit natin, no, yung mga iba pang bagdag sa mga nanonood sa atin. Luz. Alright. Luz Papa, Merry Christmas sa iyo. Jessie Yong, Merry Christmas. Elma Ramos, Merry Christmas sa iyo. Wait, may na-skip ako. Takot ang NTC kay speaker. Well, maaaring ganun nga, no? Marieta Olivo Aban, teroristang utak lang ayaw sa SMNI. Okay? Marilu Picone, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Marieta Olivo Aban, paano puri tambasakan ang nandyan, Kongreso, puro utak, katakot sa katotohanan. Sabi ni Yurd Deglison, good evening, Madam, pakishout naman ang Philippine Marines, retired personnel, Happy Merry Christmas, ma'am. Takot kasi ang tatlo nasa Kongreso at si Bakyan ni Team Tambi, sabi ni FRRD, open the book. Medyo nag-fruit salad ka na, Yurd Deglison. But shout out daw sa Philippine Marines, retirement personnel, Happy Merry Christmas. Okay, so Marines, yeah, talagang mga magigiting na Marines.
ay ating binabati. Hindi lang ang mga Marines, kundi ang mga ibang services, ang Philippine Army, ang Philippine Air Force, at ang, ano ba, may nakakalimutan ba ako? Marines, Air Force, Army, at lahat ng mga services. Kasama na rin, sige, sama na rin ang civilian na Philippine National Police. Sana ay maging tapat kayong lahat sa mga sinumpaan ninyong katungkulan at panatilihin ang kapayapaan dito sa ating bayan. No? Alam naman natin na ang pag-unlad ng ating bayan ay nakasalalay sa kapayapaan. Kung hindi payapa ang ating bayan ay magdadalawang isip ang mga negosyante na mag-invest uh, sa ating bayan. Ayan. Okay. So, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay kayo, no? At itong mga nasa military natin at sa nasa police force ay alam natin na sila ay talagang faithful sa chain of command. Yan. And Armed Forces of the Philippines being the protector of the people. Salamat po sa inyong serbisyo. Okay. Magandang gabi. Crespo Carlex. Magandang gabi sa inyo. Okay. So, yun na nga, ano? Alright. So, ang ating, sandali po, sandali po na. Sorry? Sorry po. Alright. Talagang aso pahamak eh. I'm so sorry for the dead space, but anyway, I'm here. Okay, nagpahayag po ng babala ang ating Vice President na si Sara Duterte na huwag maniniwala sa mga scammers na umiikot. Napabalita po kasi no, sa kanya na may mga naglalakap or may nagko-collect ng pera, no, di umano para sa pondo sa kanyang pagkampanya at pinabubulaanan po niya yan. No? Wala po siyang inatasan, wala po siyang inauthorize ng mga tao na mangalap ng pondo para sa kanyang pagtakbo. Yan. So, talaga naman, ano, yung mga meron daw na nag-identify sa kanilang sarili na taga Bureau of Customs, no? Ay sinasabi na nagko-collect sila ng pera para sa candidacy at campaign ni Vice President Sara Duterte. Sana po ay mahuli, ihinto nyo na po yan. Ano? Masama po yung ginagawa ninyo na panloloko sa mga tao. So, aalalahanan po kayo, binabalaan po kayo na huwag po kayong magbibigay ng pera sa mga taong ganito. Yan. So, okay? So, talagang ano, no? Ang buhay ay mahirap at kung ano-anong mga kasalanan, mga krimen ang ginagawa ng mga ibang tao para lamang sila ay kumita. Masama po yan. Okay. So, ano pa ang, alright, ano kaya yung pulburon video? Sabi ni Crespo Carlex. Okay. Meron po ang ano no? Meron sa, well, may mga social media personalities na nagsasabi na merong pulburon video. Ay, ang pinatatamaan ay mga opisyal ng gobyerno, no? Yung pulburon being the slang for drugs, no? At meron daw na video na nagpapakita na certain government officials are taking drugs. But we won't believe it until we see it. Okay? But again, okay, there is a big caveat there because alam niyo naman, no, na bawal po, no, bawal sa ating batas ang kumuha ng video na walang pahintulot
ng kinukunan, no? Ito po ay tinatawag na anti-wiretapping law, no? Halimbawa, katulad sa, bigyan ko na kayo ng example, sa klinika, no? Habang nag-oopera ang siruhano, ang doktor, no? Kung hindi po kayo hihingi ng pahintulot na kunan ng video ang procedure na ginagawa ng doktor, yan po ay illegal. No? Hindi po yan pinapayagan. Kahit yung ano, no, yung mga ordinaryong tao na kukuhanan mo ng video sa street, no, at yung ipalalabas sa publiko katulad ng mga social media na Facebook or X or whatever, no, or even sa, hindi ko alam kung kasama na yung sa mga private chat groups, no, pero bawal po yan kumuha ng video ng mga tao na hindi nila nalalaman. So ano po yan, ano, maaaring totoo nga, pero kung iyong ipalalabas sa publiko na meron kang video ng mga tao na gumagawa ng hindi ka nais-nais, ikaw rin ay makakasuhan dahil yan ay bawal. No? So, I hope that kung sino man ang involved dyan ay mag-isip, no? Dahil yan ay isang illegal na activity. Sabi nga nung isang artista ang time daw ang ultimate truth teller, no? So kung meron man tayong mga hindi maipahiwatig ngayon, no? Dahil hindi pa panahon, in due time, no? Alam mo naman, ano, walang lihim na hindi na ibubulgar, no? Walang lihim na hindi lumalabas sa lantad sa sikat ng araw, no? Walang lihim na nagiging lihim forever. Ayan, marami tayong nadiskubre nitong mga nakaraang taon, mga nakaraang buwan na ganito pala, ganun pala, no? Na matagal na inilihim sa atin pero eventually ay nalaman natin ang katotohanan. Yan. So, without resorting to illegal means, no? Hintayin na lang natin na ang mga bagay-bagay ay malalaman natin at magkakaroon ng kaliwanagan. Yan. Okay. So, yon. Ang isa pang balita, no? Ano pa ang mga ibang balita? Yun nga, no? Ultimately, no, sa ano bang tawag dito? Sa wakas. Hindi naman sa wakas kasi pag sinabi mong sa wakas parang inaasahan mo. Pero in the end, yan, in English lang, ano, ay talagang yung controversial na confidential intelligence fund ng Office of the Vice President ay wala na. No, wala na. At marami ang na dismaya dito dahil kung sana ay may intelligence fund ang Vice President ay mapoprotektahan, no? Marami ang gamit ng intelligence fund, no? Mapoprotektahan ng opisina ng Vice President at kung ano man ang mga threats, no? Sa opisina ay makakartel or maninip in the bag, no? Importante na merong no, ang posisyon ng Vice Presidente ngayon ay traditionally, no, ang posisyon ng Vice Presidente ay para lang maghintay, no, na take over in case the president is incapacitated, no, can no longer perform his duties. Para din yan, first runner-up sa Miss Universe, in case the winner cannot perform the duties and responsibilities, the runner-up, the Vice President shall take over. No? At bakit napaka-importante na protektahan natin ng Vice President? At bakit importante na mayroong pondo
ang Vice President na Intelligence Fund para maprotektahan ang opisina at ang nakaupo dyan. Dahil po, pagka nawala, no? Pagka hindi naman nawala, kundi ang Vice Presidente for some reason, no, ay incapacitated or may threat sa buhay niya or may nangyari sa kanya, ang lugar na yan, ang posisyon na yan ay magiging bakante, no? At ang presidente ay mag-a-appoint, no? Mula kung sino man ang piliin niya mula sa Senado o sa Kongreso, no? Na ipapalit sa Vice President. So, ibig sabihin tayo ay, at kung may mangyari, no? Sakaling mag-resign, or ma-impeach ang presidente, ang iniluklok na vice president na hindi naman natin ibinoto ang magiging presidente, no? So parang ano yan no? Parang ako nakikita ko na is a form of disenfranchisement, no? Dahil magkakaroon tayo ng opisyal na hindi natin ibinoto, na nasira, nasayang ang boto natin dahil sa mga kung ano man ang mangyayari, no, sa mga taong ating willfully put in power, no? So importante, no? Pero yun na nga no, naging desisyon na hindi po pwede magkaroon ng confidential intelligence fund ang Office of the Vice President. So be it, no? Yan din ay wala namang no, yung mga ganyan that is with the consent, approval of the president, no? He could have vetoed it. He could have said no, the office of the vice president should be given its intelligence fund, but you know, hindi no? So, umayon ang presidente na ang vice president shall not have the intelligence fund. So, ngayon, no? So, iyan ay isang senyales para sa mga ibang tao na indeed, no? Indeed, meron talagang malaking crack kung hindi actual split, no? Hindi, ang crack kasi ay lamat lamang, no? Ang crack ay lamat lamang, pero yung actual split, no, naghiwalay na, no? Naghiwalay na ang UNITEAM. Yan, no? Iyan ay isang pangitain, no? Ini-interpret yan ng maraming tao na talagang that confirms the split of the unity. Yan. So, isang bagay na ikinalulungkot ng marami dahil sa kanilang palagay ay malaki talaga ang naitulong ng Vice Presidente sa pagkapanalo ng presidente. No? Natatandaan natin na mas maraming boto ang natanggap ng Vice Presidente kaysa sa presidente. At talagang yung wild and unprecedented popularity of the name Duterte helped a lot in the winning, the victory of our present president. Yan ang interpretasyon ng marami, and they feel and they interpret that as a betrayal, no, of the vice president. Isang bagay na marami ang nalulungkot dahil marami pa naman sana silang pwedeng gawin as a team, no? Nakalulungkot dahil hindi inaasahan ng marami, no, na as early as 2023, na isang taon pa lamang, no, ay nagkaganyan na, no? And well, a lot of people would feel that
the vice president was left holding the bag. She's on her own now without the support of the president. It's it's something that everyone was denying. That crack, that schism, that split was the elephant in the room. Okay, it was everybody was seeing it, but the principals were denying it. Yan. So, tingnan natin, even the one family member, a relative of the president was saying something to that effect na mahirap talaga, no? Mahirap talagang pumili daw ng relatives. I don't know if she was referring to sibling or a cousin. Yan. Pero yun nga, no? The split cannot be denied anymore. So I suppose that because of that, that will pave way for a closer collaboration between our vice president and her father. There has been a lot of talk about estrangement between the vice president and the father, and I hope that instinct yan no? Yung pagiging tatay mo, no? I'm sure that mahal ng dating Pangulo ang kanyang anak at hindi niya pababayaan na maging api ang kanyang anak. No? It's an instinct that the parent will always protect the child. No? So I hope that the vice president will be guided and helped by the wisdom of her father, former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ating hangad. No? Marami pang supporters ang dating presidente at lalo nang marami ding supporters ang vice president, no? And hinahangad talaga na kaya nga nagkaroon ng pagsuporta ang dating ang mga supporters ng dating presidente dahil inaasam nila yung continuity. Yun ang inaasam talaga nila, kaya they latch on to that promise of continuity. No? But many people are disappointed because they do not see that promise continuity. The promise continuity with regards to foreign policy, nakita na natin na napakaiba, talagang 180 degrees ang foreign policy ng dating presidente at ang presidente natin ngayon. Kita natin na while ang dating presidente said that he will be, and the Philippines will be a friend to all and enemy to none, this government seems to have pivoted towards the American influence, heavily influenced by the Americans with regards to its foreign policy, and apparently antagonistic to China. Sabihin na natin yun. It's antagonistic to China. Many of its key officials have voiced their antagonism towards China. Parang talagang ini-induce, ini-incite yung friction with China by their pronouncements, which is not good. Okay, so yun, yun yung isa yan sa mga non-continuity that has vexed many of the followers of the former president. The other continuity that they wanted, sana, is to the continuing fight against drugs. Yan. So,
kung gaano kaalab ang paglaban ng dating presidente sa droga. No? Nakikita natin na parang lumalabnaw at lumalamya ang paglaban sa droga. No? Isang ebidensya dyan ay ang paglaya, hindi naman paglaya, ngunit paglaya na rin, no? Because she's out on bail, ng Senadora Laila de Lima na isa sa mga key figures na inakusahan na sa pagiging responsable sa paglawig ng problema ng droga sa Pilipinas. No? Siya ay inakusa na in cahoots with the big drug lords. No? Kinakausap niya yung mga drug lords at di umano ay siya ay binibigyan ng pera, no? Pera para sa kanyang sarili at pera na ginamit sa kanyang pagkampanya. Yan ang mga akusasyon sa kanya. At isa-isa, no, nakita natin na ang mga witnesses laban sa kanya ay nag-recant. Ibig sabihin ay they took back their testimonies, no? Binawi nila na kaya nila sinabi yon dahil sila ay napwersa na sabihin yon, no? So yon. At mukhang mapapawalan talaga ng sala, no, ang dating senadora na Laila de Lima. So isa 'yan sa mga bagay na nadidismaya ang maraming tao, no, yung continuity, non-continuity with regards to foreign policy, the war on drugs, no? At well, anecdotal to. I do not have the statistics, but ang sabi ay talagang ang mga krimen, no, na related to drugs ay tumataas at ang pagpasok ng droga ay mas lumalaki, no? Ngayong dito sa gobyernong to. Hindi ko alam, but yan ay sinabi, no, ng maraming tao, but I do not have the statistics. Let's see na lang, no. Yun na nga no. Ultimately, we will know later on, no, kung ano talaga ang nangyayari with regards to the war on drugs in this country. So, dalawa yon. So, yon, may talagang disaffection dahil dyan, no? At maaari na dahil dyan ay magkakaroon ito ng effect sa susunod na election, yung midterm election, no? Alam natin na pagka unpopular na yung gobyerno at sino man ang ini-endorse ng gobyernong ito, no, ng gobyerno na unpopular, ay bumababa ang tsansa na manalo sa susunod na eleksyon, no? Tawag ng iba ay kiss of death, no? So kung sino man ang ini-endorso ng isang gobyerno na unpopular ay mahihirapan na manalo, no? Pruweba dito, no? Ito naman ay complete opposite, no? Maaalala natin na nung kasagsagan talaga ng popularity ng dating presidente Rodrigo Duterte, no? Ang kanyang mga close allies na tumakbo katulad ni Senador Bato de la Rosa, no? At si Senador Bongo, no? Ay madaling nanalo, no? On the mere raising of hand of the president, no? Maalala din natin na kung ang sabi ng iba, ang sabi ng marami, no? Noong time na tumakbo ng pagka-presidente si Gilbert Teodoro, no? Dahil siya ay inendorso ng hindi talaga mababa ang popularidad, no? Dahil dun sa Hello Garcia case, no? Ay siya inendorso ni dating presidente na Gloria Macapagal-Arroyo. Siya ay talagang did not stand a chance at winning
because yun nga, kiss of death yung mga endorsement na ganyan. So, makikita natin, malalaman natin kung gaano pa rin kapopular ang Presidente Duterte, no, sa susunod na midterm election, kung yung mga tao na lumalaban sa kanya, na siya ay sinisiraan, antagonistic sa kanya, titingnan natin kung ang mga ito ay makakakuha ng boto ng maraming tao na are still loyal and supporting dating Presidente Rodrigo Duterte. So tingnan natin, no? And also there's a talk, no? There's a talk that the former president might run, no? For either Senate or Congress in the midterm election. So itong dynamics, pagkasakaling mangyari ito, no? Ang dynamics ay magbabago dahil pag matcha-challenge, no? Matcha-challenge ang leadership ni House Speaker Martin Romualdez, no? Kung hugely popular Rodrigo Roa Duterte will be in the House as well. Tingnan natin, no? But we know that Martin Romualdez holds sway, no, over many congressmen in the House, no? Tingnan natin kung paano ang mangyayari dito. Or maybe the former president will run as a senator. So tingnan natin kung ano. But very interesting itong bagay na ito kung sakali mang ito ay mangyayari. Meanwhile, nakaamba, no? Isa pa ito, no, na nakaamba sa ulo ng dating presidente, no? Ang ICC, no? Ang International Criminal Court, no? Nagsasabi na darating at iimbestigahan ang ating dating presidente. Ito kaya ay patuloy at ano ang maging kahihinatnan ng investigasyon na ito? No? Ang ating dating presidente ay makukulong. Alam nyo, no, double-edged sword ito, no? Dahil ang pagkakulong ng dating presidente nang dahil sa primarily ay ang kanyang war on drugs, which was hugely popular with the local residents, no? Sa mga Pilipino, no? Hindi syempre sa mga western media at sa mga nasa ibang bansa, no, ay they frown upon the war on drugs, pero dito, no, ay ito ay isang popular na activity, no, na undertaking ng dating presidente. At that will be interpreted as persecution of a president who still enjoys a huge support. At lalong magiging popular ang lalo pang iigting ang suporta sa dating presidente. Kaya mag-ingat-ingat kayo dahil kung ang Filipinos have a big heart for the underdogs. At yung mga inaapi talagang nakaka-gain ng simpatya. So mag-iingat kayo kung kayo ay ipagpapatuloy nyo ang persecution against President Duterte. Katulad nga niya, yung pag-ban sa kanyang pag-broadcast ng gikan sa masa sa SMNI, no? Deplatforming, yan tawag, no? I-deplatform him. Isang klase, no, ng persecution yan na mai-interpret ng mga mamamayan. And lalong makaka-gain siya ng support, no? Yan. So tingnan natin at ang support na yan, ang persecution sa dating presidente ay hindi lamang sa kanya, but that will also reflect, no? At totoo naman na kasabay din ang persecution ng present vice president, katulad niyan, no? Kung ano-anong mga
accusations ang idinabato sa Office of the Vice President. Kasama na yung di umano ay non-remittance ng mga taxes, ng mga teachers at iba pang mga pondo, no, na delayed. Yan. But the public should know that systemic ang problemang ito. At ang mga problema ng non-remittance ay hindi lang nag-umpisa ngayong 2022 kung saan si Vice President Sara Duterte na ang nakaupo sa Department of Education. No? Ito ay isang chronic problem na nangyari ng mga iba pang dispensation, hindi lang sa kanya, at hanggang ngayon ay patuloy dahil sa mga defects sa system, no? Ang non-remittance na ito ay hindi malicious, kundi dahil sa difficulties na pag-reconcile, no, ng mga systems ng different branches of the government. Yan. So kailangan talaga, no, isa sa mga dapat na i-address ng gobyernong ito ay ang ease of doing business, not just between private entities and the government, but also between government offices, yung mga automation, yung mga improvement with regards to internet systems. Yan, no? Information systems na dapat mag-share ang mga different departments. Yung mga ganyan, dapat, no? So talagang we need to upgrade our technology. No? Katulad nga lamang, no? Isang ehemplo, kapag ikaw ay isang doktor, no? Kailangan mo pang kumuha ng certification mula sa iyong organization, ng Philippine Medical Association. Kailangan mo pang kumuha ng certification mula sa PRC para ma-update yung iyong PhilHealth. Yung mga ganyan, ano? Ay kung ang mga yan ay linked to each other, sa isang pindot ng isang button ay alam ang iyong mga deficiencies at makokorek ka agad. Hindi yung papunta-punta ka pa, pabalik-balik ka sa mga offices. Ayan ang ano, no? Kailangan talaga na for our government to be efficient, for things to be processed fast, without any hitch, without much delay. Kailangan nating i-improve ang ating communication, ang ating systems, no? Ating internet. Ay, madalas, no? O down, ano ho, offline ho, no? Offline. Ayan, hindi makapag conduct ng business, no? Between offices dahil offline. So, yan ang ano, mga dapat na pinagtutuunan natin ng atensyon at hindi yung mga bagay na pagkasisira, no, ng mga tao na some people see as hindrance to their political careers. Yan, no? Pag nakita na ikaw ay sagabal sa mga political plans ng isang tao ay talagang sisiraan ka, no? Ayan yung Binay effect, no? Nakita nila na ang dating mayor ng Makati na si Jojo Binay ay malaki ang tsansa na maging presidente. Maaga pa lang talagang unti-unti nila, no, na they chip away at his popularity hanggang in the end he was reduced to a mere rubble. Wala na, no? Talagang zero na ang chance ng dating Mayor Binay, who initially was, very popular, and they saw that as a hindrance to their political ambitions. Yan ang sinasabi, no? So, meanwhile, napakadaming mga problema ng gobyerno, napakadaming problema ng bansa na hindi na-address. At tayo, marami sa atin sa gobyerno ay busy lamang sa pag-perpetuate ng kanilang power, no? Kasi hoda na ang mga services ay
subpar, hindi na i-deliver, basta lang makasigurado sila na sa susunod na eleksyon sila ay mananalo. Yan. Yan din ang problema, no? Kasi napaka-short talaga ng term ng ating mga government officials na hindi sila nagpaplano ng mga malalaking bagay na ikauunlad ng bansang ito. Pag beyond 6 years na, wala na silang pakialam. Ay, masyadong matagal. Yung ano na yan, yung proyekto na yan. Ano? Baka wala na tayo dito in 6 years. Hindi na natin pakikinabangan yung proyekto na yan. So, yun. I think that at the background, we should also think of the way that our government is structured and the way that our government works para magkakaroon tayo ng mga long-term plans para sa bansang ito, no, na hindi yung mga papatsi-patsi, no, patagpi-tagpi na mga plano para sa Pilipinas. Magandang gabi, Jennifer Ichikawa. Okay. Sabi ni Crespo Carlex, ang teroristang CPP, NPA, NDF ang tuwang-tuwa sa alleged breakup ng Unity. Hindi nyo ba napapansin, no, sa mga pictures, no? Nakikita natin yung mga personalities na laban, no? Yung laban sa dating gobyerno at laban kay VP Sara, no? Magkakasama sila, CPP, NPA, ang mga identified with the CPP-NPA, mga party list, no, mga miyembro ng Liberal Party at miyembro ng gobyernong ito, nagsasama-sama sila. They are in bed together. Yan. John Odell, bakit hindi mo tanungin ang mag-asawa sa Malacanang, si Andres at Ahas na butod? Ano ba ibig sabihin ng butod? Kung saan galing ang kanilang pulburhon. Ayan. Okay. Crespo Carlex, mas maganda tumakbo si FPRRD as congressman. Mayayanig ang mundo ng mga buhaya sa batasan. Jennifer Ichikawa, magandang gabi sa iyo. Leoje Cuelan, siguro mga kalaban na duduling at nanginginig sa kakaipon ng fake news. Mga panahon pa ng problema ng DepEd, grade 1 pa si VP Sara. Kinalkal para ibato lahat kay VP Sara para lang sirain. Kalkal doon, kalkal dito, pero di nila magiba kasi gising na ang taong bayan. Noon pwede yon, pero ngayon no way. No, isa ring maganda na nangyari, no, is the advent of social media, no? Everyone has an opinion, no? At marami, no, hindi masyadong kontrolado. Kontrolado pa rin po, no, dahil nga dinidi-platform ang maraming tao, sinususpend, dinidelete ang mga accounts, pero more or less ay mas democratized na ang information, ang source of information. Hindi katulad noon na iilang dyaryo lamang ang meron tayong pagbabasahan ng balita, ano, at saka yung mga radio stations. Ngayon, talagang democratized ang source of information. No? Medyo mag-iingat nga lang tayo dahil sa fake news, maraming disinformation. No? So that requires critical thinking, no, on our part. Hindi lahat po ng nasa social media ay totoo at tama. So kailangan pa rin na nilay-nilayin natin, pag-isipan natin yung mga nababasa natin, i-cross-reference natin kung talagang totoo yung mga nababasa natin sa social media. Dahil hindi lahat sa kanila ay totoo. Yan. Meron na lang tayong 3 minutes bago matapos ang programang ito. Okay, so paalala ko, no, yung mga paputok, no, nabalita, no, na as of today, no, ay meron ng 52 injuries na natala dahil sa mga paputok at 5 dito sa mga injuries na ito ay nagresulta sa pagkakaputol ng either daliri, mga daliri o kaya kamay, no? So, mag-iingat po tayo. Pwede tayong
magsaya sa New Year. But do not be part of the statistic na perwisyo, na maim, no? na injure permanently ng dahil lamang sa mga paputok. It doesn't make any sense. No? We can celebrate without the firecrackers. So yan lang po, no? Be safe in celebrating firecrackers, against drunk driving. Naku po, no? If you drink, don't drive, no? If you drink, have somebody drive you home. If you drink, just stay where you are until, the alcohol is washed out of your system. When you drink plenty of water, no? So, moderation is the key. Ayan po. At syempre, no, sa rush during the holidays, tayo nagmamadali. May mga traffic altercation, cool lang po tayo. No? Kung tayo ay hindi mainit ang ulo, makararating din tayo sa ating gustong paroroonan na ligtas. Ayan. No? So wag niyo pong kalilimutan, be safe during these holidays. No? At tandaan na subaybayan ang mga susunod na programa dito sa DZRJ at also panuorin o pakinggan ang mga iba pang araw ng Pugad Vloggers. Lunes, si Maricar Serrano at si Professor Van Ibiernas. Tuesday, ako po. Wednesday, si Attorney Darwin Cañete at sana ay makasama si Attorney Tom Berenguer. Thursday, si Papi Mark Lopez at Friday, si Mr. Orion Perez. So hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Good night!